let's say 3%, at sasabihin niya, huwag ka mag-alala, bibigyan pa kita ng isang project, ikaw na rin ang gagawa ng isang multi-purpose hall. Napayag na rin yung kontrakto. Ang importante sa kanya, meron siyang kahit pa paano may kinikita. Pero nakakalungkot dyan, yung gagawin project. Dahil talagang matindi ang pandaraya. Meron nga akong picture dito na ang nakalagay sa program of work is a 12 meter or 9 meter pala naman sheet pile. No? Pero nung nasira na yung embankment, meron lumabas na isang picture na isang sheet pile na ang haba lang is 1 meter. So, tinanong ko doon tinanong ko yung kakilala ko, sabi ko, posible ba na baka naputol naman? Sir, imposible po mapuputol yan, hindi po mapuputol yan. Ibig sabihin, dinaya na kagad nila. Pangalawa, ganun din yung gabyon. Explain nila sa akin lahat. Ang isang araw, in-explain lahat sa akin ng isang engineer, paano nila dinadaya lahat yung gabyon. Ito yung mga one by one na mga wires na talaga nilalagyan ng mga bato. Ganun din pala mga pandaraya nila. At for some reason, kasabot na rin nila yung mga taga-DPWH sa pandaraya nila. Kasi meron namang project management officer dyan na kumbaga, bakit natotolerate na gano'n? Kaya ang nangyayari ngayon, pag dumaan ngayon yung malakas na ilog, lakas na karet, kakainin niya yung ilalim dahil hindi na siya nakagabyon. So, these are the things na mga ginagawa nilang kalokohan dyan. At ang nakakalungkot dito, this is a safety issue. It endangered the lives of many of our constituents dahil marami sa kanila apektado dito. Another is yung yung markup sa presyo ng sheet piles. Alam mo, sa merkado, per kilo yan. Ang sabi sa akin ng isang supplier, Mayor, ang presyo niyan is sa merkado, from the supplier, mga 34 pesos yan pag in-inform namin at per kilo. Tandaan nyo, yung isang 12 meter na sheet pile, aabot siya ng 556 kilos. So, 34 pesos per kilo. Ang gagawin ng supplier, ibebenta niya yan ng mga 38 o 39 pesos. May kita na siya dyan. Pero tingnan niyo yung mga detailed unit price analysis. Meron dyan, umaabot dyan mga 72, 78, merong 90. Isipin mo lang per kilo yan. Ganyan na lang kalaki yung kanilang markup. Ginagawa yan ng mga DPWH. Siyempre, gagawin nila yan para at least they can cover yung porsyento na ibibigay din nila, i-deliver nila dyan sa mga napakakurap na mga politiko na yan. So, ang dami nilang scheme. Napakarami nilang scheme. At ang isa pa rito is, itong mga mambabatas, nagpapalitan din sila ng mga best practices nila kung paano lalo sila makapandaya. So, ito'y nangyayari na, matagal na nangyayari ito. At lalo tumindi itong for the past 3 years. Kaya kailangan na natin tuldukan talaga at mabuti na lang at lumalabas na itong mga kalokohan nila. So I hope na tuloy-tuloy lang po yung ating kampanya laban dito sa corruption at itong pagtataguyod pa ng good governance. Maraming salamat po. Hey, Mayor Benji. Sir, si Manny Tupas, Philippine Star. Ask ko lang, sir, mga ilang, yung dinisclose nyo kanina, mga ilang congressman po yan, and saan ho sila saan silang regions, even without going to details po. Thank you. Itong dalawang congressman na ito na nabanggit ko sa inyo, dito sa Luzon area to. Tapos meron pa kaming titingnan uli sa isang lugar ulit. Napakarami na ngayon dumarating na mga impormasyon ngayon. Kaya naghihintay nga ako kung sino mag-iimbestiga so that we can provide all this information to sa investigating body. So sa ngayon, wala pa kaming alam. I'm trying to inquire kung sino talaga ang designated na main investigator office, investigating agency. Pero wala pa naman. So naghihintay pa ho kami. Pero marami na hong nagpapadala sa amin ng mga iba't ibang mga informasyon. These are very critical and essential important that would prompt the investigators and at the same time provide them the necessary lead para alam nila kung saan sila
ano yung focus nila. I've done this in the past, yung investigation dyan sa kalokohan dyan sa Nilya in 2015. And I was called by President Pinoy. At pinatawag niya kami mismo sa Malacanang at talagang verbally dinesignate niya ako as the lead officer, investigating officer dito sa Nilya anomalies. And in fact, during our first case, inabot nga kami ng 5 months sa first case pa lang. And we were flooded with a lot of information na nagulat na lang kami na hindi lang tip of the iceberg eh. Kumbaga yung nakakit pa lang namin pala, yung dulo pa lang ng isang pin. At ang dami palang kalokohan yan dito sa buong bansa. So, we started in Las Nieves, Agusan. Then we went to Bohol and then Region 3 area. Pero, we were already flooded with a lot of information. Ganon din ang mangyayari dito sa pan na to eh. Once na nag-umpisa ang investigation, hindi mauubusan ng mga informasyon ang ating mga investigating agency. Kaya sana mag-umpisa na talaga yung investigation. Dahil ang nag-iimbestiga, nagulat ako, nag-iimbestiga yung mismong House of Representatives. Para mo sinabi na yung criminal, o imbestigan mo na lang yung sarili mo, alamin mo mga krimen ang ginawa. Ako. No. Ay, hindi ko naman sinasabi na puro sila, lahat sila dyan involved. Marami rin dyan, matitino dyan, no? House of Representatives. Pero na-overwhelm lang sila. Mas marami kasi may kalokohan dyan. It's about time na talaga we have to deal with them. And we have to deal with them straight. Diretsohan na kasi I just came from a meeting sa LCP, Ligaw Cities. And I was the former Secretary General. Talagang maraming lumapit sa akin ng mga mayors. Sinabi nila sa akin talaga na sama talaga ng loob nila talaga sa nangyayari ito. At binanggit nila sa akin yung mga kung sino-sino ng mga politiko, na korap na politiko na pinabanggit nila kung mga ginawang kalokohan sa lugar nila. And sabi nga nila, they're willing to join me kung sakaling patawag man ako sa House of Representatives. Just a follow-up, sir. Yung dalawang congressman na binabanggit nyo, incumbent sila, and do you have an information kung more or less magkano ang kickback nila? Thank you. Incumbent sila. In fact, tatlo na nga yan eh. Nakalimutan ko lang palang bagitin na meron pa pala kami isa. Lahat sila incumbent. At matatakaw. Okay, sige. Thank you. Maraming salamat. Well, ito nga yung mga paboritong mga project ngayon ng ating mga mababatas, lalo-lalo na sa mga miyembro ng mga House of Representatives. At ako'y nagulat ng itong mga pinadala sa akin ng mga photos at pictures ngayon, ebidensya. Kasi marami nang kumukontak sa akin, pinapakita nga nila itong mga projects na ito yung mga sponsored or initiated by certain congressmen. And lumalabas na yung mga congressmen na rin, sila na rin ang mismong contractor. No? Ang sistema dyan, sasabihin na lang ng congressman na para hindi halata na siya yung contractor, kukuha siya ng isang contractor din